Okay mga tol, tulad ng ating inaasahan 'no, dahil nga ang Amerika ay magbibigay sa Pilipinas ng tumataginting na $500 million dollars ay, inalmahan 'to ng China mga tol 'no. Ito daw ay makakasira o makaka-destabilize mga tol ng kapayapaan sa region mga tol. Kita mo nga naman pati alyansa natin mga tol sa ibang bansa, pinapakialaman ng China. No, ayaw pa nila tayong tapatin. Nagkasundo na rin ba sila ng dating presidente na ang Pilipinas ay magiging probinsya ng China? Kasi lahat na lang ng ginagawa natin dito mga tol, pinapakialaman nila di ba? Pati yung pakikipag-alyansa natin mga tol sa ibang bansa, inaalmahan nila mga tol, no? Pero ito mula sa PTV Philippines mga tol, ang sabi rito, hindi dapat mangialam. Tama, hindi dapat mangialam mga tol ang China sa alyansa ng Pilipinas at Amerika mga tol. Yan ang sabi ng isang maritime expert, which is sinasang-ayunan natin yan mga tol. Diba? Pwede ka magbigay ng komento mo sa ibaba kung ikaw ba ay sang-ayon din doon. Kasi tayo mga tol, no, bilang isang bansa, 'di ba? Bilang isang bansang malaya, may karapatan tayo na makipagkaibigan sa kahit na sino mang bansang naisin natin, lalong-lalo na yung mga bansang 'yon ay willing tayong tulungan sa mga pangangailangan natin, 'di ba? So anong problema ng China, 'di ba? Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, samahan ninyo ako rito. Dapat lahat tayo kasi may pakialam dito at aware tayo sa mga ganitong klaseng balita, no? So ito mula sa PTV Philippines, samahan ninyo ako mga kapatid, wag na natin patagalin to, panoorin na natin. Ilang pagsasanay ang isinagawa ng Philippine at US Navy sa West Philippine Sea. Layo nitong palakasin pa ang kanilang interoperability at cooperative capability. Yeah. Samantala, ilang eksperto dinepensahan ang $500 million na military financing sa Pilipinas. At inaalmahan din ba to ng mga pro-China rito sa Pilipinas? Grabe naman kayo, no? Si Patrick De Jesus sa detalye. Magkasamang naglayag nitong Miyerkules sa West Philippine Sea ang mga barko ng Philippine Navy at US Navy na BRP Ramon Alcaraz at USS Mobile. Bahagi ito ng maritime cooperative activity ng dalawang bansa na isinagawa sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas mula sa Palawan. Alam mo nakakatuwa kasi last administration walang mga ganitong paglalayag mga tol. No, walang paglalayag na ganito. Wala nga tayo masyado nababalitaan eh. May nababalitaan tayo pa konti-konti pero hindi talaga totally napagtutuunan ng pansin yung mga pangaharas ng China sa mga mangingisda mga tol. Kabilang sa mga ginawang pagsasanay ay communications check exercise, division tactics at cross-deck exercise. Layon ng MCA na palakasin pa ang interoperability at cooperative capability ng Philippine Navy at US Navy. Yes. Kasunod na rin ng 2+2 ministerial dialogue kamakailan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ayon naman sa AFP, walang anumang barko ng China ang namonitor habang isinasagawa ang joint sale. Samantala, umalma ang China sa ibibigay ng US na $500 million na military financing sa Pilipinas. Yan no, 'di ba? Umalma ang China sa ibibigay ng Amerika na $500 million mga tol. Nasa tamang katinuan ba sila? Ikaw isipin mo mga tol. 'Di ba? Bilang isang bansa, mga tol, Pilipinas tayo. Ngayon, meron tayong karapatan makipag-alyansa sa mga bansa dito sa daigdig natin. Na kung sino man yung gusto nating kaibiganin, magbibigay sila ng investment dito, tutulong sila para i-modernize yung ating military o kung ano man ang pangangailangan natin dito sa Pilipinas. Biro mo aalmahan ng China, bakit? Anong pakialam nila? 'Di ba anong pakialam nila para almahan nila tayo diyan? Bakit sakop ba nila tayo? 'Di ba? O takot na takot talaga sila kasi yung mga pangarap nila unti-unting nalulusaw. Ayaw kasi nila na papalag ang Pilipinas eh. Ayaw kasi nila na merong kakayanan ng Pilipinas na makapalag sa kanila para yung mga ginagawa nilang pambabraso sa atin, yung ginagawa nilang agresibong aksyon laban sa Pilipinas, magawa nila ng buong laya. Kasi nga walang kakayanan ng Pilipinas pumalag. O eto, unti-unti nagpapalakas ang Pilipinas. Aba, pinipigilan nila, inaalmahan nila kung ano-ano nga sinasabi nilang pangbe-brainwash sa mga utu-utong pro-China rito sa Pilipinas. Na pangunahing gagamitin sa modernisasyon ng AFP at PCG. Ayon sa isang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, ang pakikipag-alyansang ito ay magiging dahilan ng destabilization
at mas mainit na tensyon sa rehiyon. Pero mo, nasa tamang katinuan ba to ang pakikipag-alyansang to? 'Di ba? Ay magdudulot daw ng destabilisasyon, 'di ba? At more tension. Paano magdudulot ng more tension yung pakikipag-alyansa natin sa Pilipinas? Ang nagdudulot ng more tension dito yung pamamalagi nila rito sa West Philippine Sea na hindi naman kanila. 'Di ba? Hindi niyo na mauuto yung mga Pilipino dahil ang mga Pilipino ngayon mulat na rin sa katotohanan. Atras kayo. Labas kayo ng West Philippine Sea, labas kayo ng 200 nautical miles ng Pilipinas, walang tensyon. 'Di ba? Huwag ninyong angkinin yung hindi inyo. 'Di ba? Doon kayo sa dagat ninyo, huwag kayo sa dagat ng Pilipinas. Kayo yung punta ng punta rito tapos sasabihin niyo more tensions. Ay magiging dahilan ng destabilization Yan, at mas mainit na tensyon sa rehiyon. Ang paghingi rin nila ng security assurance mula sa panlabas na puwersa ay magre-resulta sa greater insecurity. Giit naman ng isang maritime law expert, hindi dapat makialam ang China sa alyansa ng bansa sa Amerika. Tama. Ang hirap kasi ang China, wala siyang pakialam na tayo ay isang sovereign nation na meron tayong kasarinlan at sarili nating interes. Hindi Yon. Nadali niya, nadali ni Jay Batumbakal. Kumbaga parang ang China hindi niya kinikilala ang Pilipinas na isang sovereign nation. 'Di ba? Isang bansa na may karapatan makipag-alyansa sa iba't ibang mga bansa, no? Anong feeling nila sila lang may karapatan o bakit sila nakikipag-alyansa sa Russia? 'Di ba nagsasagawa pa nga sila ng mga maritime exercises at saka ng air exercises nila doon sa may Alaskan airspace? Oh, ano sila lang ang pwedeng gumawa? Nadali ni Batumbakal. Alyansa ng bansa sa Amerika. ang hirap kasi ang China, wala siyang pakialam na tayo ay isang sovereign nation na meron tayong kasarinlan at sarili nating interes. Hindi niya nirerespeto yon. Tama. At lagi niyang sinasabi na tuta lang daw tayo ng US. Yun ang So, problema. napakababa ng tingin nila sa atin. Yun ang So, sa problema. pamagitan nito, I think mapapakita natin na hindi dapat yan. Dapat din ay respetuhin mo ang Pilipinas. Respetuhin nila ang Pilipinas bilang isang sariling bansa na may sariling interes. Yun ang problema sa China, mga tol. Wala silang respeto, mga bastos kasi sila. 'Di ba? Pag nag-aaway-away nga sila sa kali nila, duraan sila sa mukha eh. Nakakapanood ako ng mga video nun. Halimbawa, dalawang driver ng coaching nagkagit-gitan. Bababa yung parehong driver. Magduduraan sila sa mukha. O ngayon, yun ang problema, mga tol. Hindi nila nire-respeto ang Pilipinas. Bansa ang Pilipinas. 'Di ba? Tayo ay merong sariling kasarinlan. 'Di ba? Meron tayong sariling interest. Tayo nga kinikilala ng UNCLOS eh. Oto, bansang Pilipinas, meron kayong 200 nautical miles exclusive economic zone. O, nakapirma Pilipinas, nakapirma China. O, anong ginagawa ng China? Mukha silang eng-eng. Nagpipilit agawin yung hindi naman kanila. At gagawin natin kung anong dapat natin gawin para nga depensahan itong mga interes na to. May buwelta rin ng isang political expert sa mga progresibong grupo na bumabatiko sa military grant ng Amerika sa Pilipinas. O, di ba? May mga progresibong grupo pa, agresibong grupo na bumabatikos dito. Alam na, mga pro-China yung mga yan. Ngayon, sasabihin dapat objective tayo, dapat neutral tayo, wala tayong pinapanigan. Kapag tayo umaasa sa Amerika, di ba ka tayo obligado sa Amerika? So anong option? Umasa tayo sa ibang bansa, umasa tayo sa China. So, malinaw na ang kailangan nating isipin ay yung interest ng bayan. Tama. Bawat kilos ay meron niyang panganib. Subalit hindi ibig sabihin nito na yan na ang mangyayari, na masyado ng napaka-negative kaagad ng tingin natin. Ang dapat nating bigyan ng pansin ay ang palakasin ang ating puwersang militar, pati ang Coast Guard. Sapagkat ang panganib ay nakaamba. Bukod sa military Agree ako doon kay Contreras. assistance, mayroon ding karagdagang $128 milyong na investment para sa EDCA sites. Patrick De Jesus. 'Di ba? Ang sinasabi ng mga pro-China, bias tayo sa Amerika. Masyado kayong tuta ng Amerika. Pero pag andiyan ng China, kapit tuko ang Pilipinas, ano, may nasasabi ba sila? Wala, tuta tayo ng China. Ayaw nilang tanggapin, 'di ba? Mga mga utak ano rin pala itong mga 'to no? No, ang nakikita ko lang, mga tol, 'di ba? Tayo isang bansang Pilipinas na meron talagang todong pangangailangan, lalong-lalo na sa panahon ngayon na nakakaranas tayo ng mga ganitong panggigipit sa mismong bakuran natin sa Pilipinas. 'Di ba? Bakuran natin sa West Philippine Sea. Kailangan gumawa ng aksyon ng gobyerno.
'Di ba? So anong gagawin niya? Mag-print ng napakaraming pera para ipambili ng mga kailangan natin? 'Di ba? Eto na nga, may mga tumutulong na nga sa atin, ano, magpapaka-choosy pa tayo, magpapaka-ano pa tayo, magpapaka-yabang pa tayo, hindi namin kailangan ng tulong mo, 'di ba? Na nga, may tumutulong na nga sa atin, tinutulungan tayo ng Amerika, tinutulungan tayo ng Japan at ng iba pang mga bansa para palakasin yung ating military, 'di ba? O inaalmahan tayo ng China, bakit? Kasi nga malaking hadlang sa kanila 'yon. Deterrent sa kanila 'yon, mga tol, sa mga plano nila, 'di ba? Malaking malaking hadlang kasi sa kanila 'yon, mga tol, yung lumakas ang Pilipinas. Ang gusto nila yung Pilipinas manatiling ano lang kayo, mababa lang kayo. 'Di ba? Huwag kayong magdagdag ng mga military equipment nyo para 'pag sumugod kami sa inyo, para kayong batang kinaltukan lang, 'di ba? 'Yun ang gusto nilang mangyari. 'Di ba? Kaya nga patuloy tayong gumagawa ng reaction video sa mga ganitong balita para kayo, mga tol, hindi kayo yung tipong, "Ha? Bakit ganyan ang Amerika tumulong sa Pilipinas? Baka lalo mapasama ang Pilipinas." Uy, dapat magising kayo sa katotohanan. 'Di ba? Walang karapatan ng kahit na sino mang bansa questionin ang Pilipinas kung anong ginagawa natin. 'Di ba? Bansa natin 'to eh. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.